Ang mga turo ni Jesus ay higit pa sa mga salita. May kapangyarihan itong baguhin ang ating buhay ng malalim. Sa isang mundong puno ng kawalang katiyakan at mga hamon, ang iniwan niya sa atin ay isang kompas, isang malinaw na direksyon upang mamuhay ng may layunin at kapayapaan. Ang bawat aral, gaano man kasimple, ay may dalang malalim at makabuluhang mensahe na nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Tuklasin natin ang tubi makapangyarihang turo ni Jesus na maaaring muling maghubog ng iyong paglalakbay at magdulot ng tunay na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay. Alamin kung paano ang mga prinsipyong ito ay makapagbabago ng iyong buhay magpakailanman. Sa pagsasabuhay nito, hindi lamang mababago ang ating pananaw sa mundo, kundi makakahanap din tayo ng lakas at karunungang tanging siya lamang ang makapagbibigay. Huwag palampasin ang pagkakataong matutunan kung paano ka maaring gabayan ng mga aral na ito tungo sa isang buhay na puno ng kapayapaan, pag-ibig at layunin. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko sanang magtanong, ikaw na nanonood, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung oo, magkomento sa ibaba. Nagtitiwala ako sa iyo, Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe para makatanggap ng mga notification tuwing may bago kaming video. At manatili hanggang sa dulo ng video dahil sigurado akong ang ibabahagi namin sa iyo ngayon ay isang bagay na hindi mo pa nakita noon. Isa, panimula sa mga turo ni Jesus. Ang walang hanggang epekto ng mga turo ni Jesus ay sumasalungat sa mga hangganan ng panahon, kultura at kahit na ng pangunawa ng tao. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga aral para sa isang tiyak na panahon. May kakayahan itong hipuin ang kaluluwa ng sinuman, saan man, kailanman. Nagturo si Jesus tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, pag-asa at pananampalataya. Mga prinsipyong napakalakas na patuloy na bumabago ng mga buhay hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang mga aral ay isang imbitasyon para maranasan ng lahat ang tunay na kapayapaan at malalim na layunin sa buhay. Sa paglipas ng mga siglo, ang kanyang mga salita ay hindi lamang nakaimpluwensya sa mga relihiyon at tradisyon, kundi pati na rin sa mga lider, pilosopo at palaisip. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya nilikha ko ang e-book na pagtagumpayan ang pag-aalala. Isang 21 araw na pag-aaral sa Biblia, isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ng kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Mula sa mga pahina ng Biblia, iniaalok niya sa atin ang daan tungo sa kaligtasan at itinuturo kung paano mamuhay ng may pagkakaisa sa Diyos at sa kapwa. Isang halimbawa nito ay ang Sermon sa Bundok, kung saan ipinakita niya ang mga prinsipyong revolusyonaryo at walang hanggan. Hindi lamang niya tayo tinuturuan kung paano maging mabuti o sumunod sa mga alituntunin, kundi tinatawag niya tayo sa isang mas malalim na layunin, isang panloob na pagbabago na maaaring magpagaling ng ating mga puso at magpanibago ng ating mga pag-asa. Paano patuloy na naaapektuhan ng kanyang mga salita ang milyon-milyon sa buong mundo? Ang mga ito ay salamin ng kanyang buhay na presensya sa ating buhay na kailanman ay hindi nawala. Sa mga sandali ng kahirapan, pagkawala o kawalan ng pag-asa, ang mga turo ni Jesus ay nagbibigay ng kaaliwan, direksyon at pagbabagong loob. Halimbawa, ang kanyang mga aral tungkol sa pagpapatawad ay napakahalaga para sa mga naghahanap ng kagalingan mula sa emosyonal at espiritual na sugat. Itinuturo niya sa atin na sa pagpapatawad,
tayo rin ay pinalalaya at ang kalayaang ito ay nagdudulot ng pagbabago. Bukod dito, ang turo ni Jesus tungkol sa walang kondisyong pagmamahal ay isang parola ng pag-asa para sa mga nakakaramdam ng pag-iisa o kawalan. Nang sinabi niya sa Juan 15:12, "Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo." Hindi lamang niya tayo hinihikayat na magmahal ng mababaw, kundi magmahal ng may sakripisyo, katotohanan at lalim. 2. Ang gintong aral. Gawin ninyo sa iba ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ang gintong aral na ipinahayag ni Jesus sa Mateo 7:12. Kaya't lahat ng bagay na ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gayon din ang gawin ninyo sa kanila, ay isang pangunahing prinsipyo na higit pa sa anumang relihiyon o pilosopiya. Ang simpleng pariralang ito ay nagdadala ng napakalaking kapangyarihan sapagkat hinahamon tayong tingnan ang iba hindi lamang sa empatiya, kundi may masidhing hangaring gawin ang mabuti tulad ng inaasam nating gawin sa atin. Tinuturuan tayo ni Jesus na ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang sa salita o hangarin, kundi dapat makita sa mga konkretong gawa na sumasalamin sa respeto, malasakit at pagpapahalaga sa iba. Sa abalang mundo at makasariling lipunan na ating ginagalawan, madali tayong madala sa ating sariling mga problema at kalimutan ang kahalagahan ng paglalagay ng ating sarili sa kalagayan ng iba. Ang gintong aral ay isang paanyaya upang baguhin ang ating pananaw, upang tumingin sa paligid at magsanay ng tunay na empatya. Ibig sabihin nito ay higit pa sa simpleng huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo, kundi gumawa ng aktibong hakbang upang tratuhin ng iba ayon sa nais mong pagtrato sa iyo. Ito ay isang palitan ng positibong enerhiya kung saan ang pagmamahal at respeto ay lumalaganap, nagdudulot ng kapayapaan at pangunawa. Ang pagsasabuhay ng katotohanan ito araw-araw ay maaaring maging simple, ngunit nangangailangan ng patuloy na pagsasanay. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang maliliit na pagkilos sa araw-araw. Kapag tumulong ka sa isang nangangailangan, maging ito man ay sa trabaho, sa lansangan o sa bahay, ipinapakita mo ang aral na ito. Isipin ang positibong epekto nito sa isang kasamahan na nahihirapan sa kanyang gawain. Kung ilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang kalagayan at mag-alok ng tulong, hindi ka lamang nagpapakita ng empatiya, kundi nagpapalaganap din ng pagmamahal at kabutihan. O sa loob ng tahanan, kapag ang mga miyembro ng pamilya ay puno ng gawain, ang isang simpleng kilos tulad ng pag-aako ng responsibilidad o pagbibigay ng pahinga sa kanila ay maaaring maging praktikal na pagsasakatuparan ng gintong aral. Isa pang halimbawa ay kung paano natin tratuhin ang mga tao sa mahihirap na sitwasyon. Madaling humusga o baliwalain, ngunit itinuturo sa atin ni Jesus na kumilos ng may habag. Sa Ebanghelyo ni Lucas 6:31-36, sinabi niya, "Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gumawa kayo ng mabuti sa mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga naninira sa inyo." Dito, makikita natin na ang empatiya ay higit pa sa simpleng pagiging mabuti sa mga malapit sa atin. Hinahamon tayo nito na mahalin ang mga madalas na nagdudulot ng sakit o pinsala sa atin. Sa mga sandali ng alitan, tinuturo sa atin ang gintong aral na magpakita ng kapatawaran at pagkakasundo. Sa halip na gumanti o magkimkim ng galit, ang pagsasabuhay ng tunay na pagpapatawad ay isang makapangyarihang paraan upang ipamuhay ang katotohanan ito. Hindi ibig sabihin nito na pahintulutan ang iba na patuloy tayong saktan, ngunit ang palayain ang ating sarili mula sa kapaitan at galit, isang bagay na nagdudulot ng kapayapaan sa ating puso. Ang pagsasabuhay ng gintong aral sa pang-araw-araw na buhay ay nagbabago sa paligid natin. Nililikha ang isang kultura ng respeto at pagkakaisa.
Bagamat hindi palaging gumaganti ang mundo sa ating mabubuting gawa, itinuturo sa atin ng aral ni Jesus na sa pagturing sa iba ng may pagmamahal at empatiya, tayo ay kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagsasagawa nito ay nagdudulot ng benepisyo hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa atin dahil sa pagkalat ng kabutihan, natutuklasan natin ang panloob na kapayapaang matagal na nating hinahanap. 3, ang pag-ibig na walang kondisyon. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Ang aral ni Jesus tungkol sa pag-ibig na walang kondisyon na ipinahayag sa sikat na pariralang mahalin ninyo ang inyong mga kaaway ay isa sa mga pinakamalalim at pinakatransformatibong prinsipyo ng Kristyanismo. Ang utos na ito ay hindi lamang isang mungkahi. Ito ay isang hamon na bumabaligtad sa mga karaniwang reaksyon ng tao sa galit, puot at paghihiganti. Sa Mateo 5:44, sinabi ni Jesus, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo." Ang mga salitang ito ay hindi madaling sundin, lalo na kapag nararamdaman nating tayo ay nagawan ng mali o inapi. Madalas, itinuturo ng mundo na gumanti ng masama sa masama, ngunit tinatawag tayo ni Jesus na putulin ang siklong ito. Ang pagmamahal na walang kondisyon ay higit pa sa katarungan o gantihan. Tinuturuan tayo nito na tingnan ang ating mga kaaway bilang kapwa-tao na, tulad natin, ay nagkakamali at nangangailangan ng habag. Ang pagpapatawad ay nagiging makapangyarihang kasangkapan, hindi upang patahimikin ang iba, kundi upang palayain ang ating puso mula sa sama ng loob at hinanakit na umaalipin sa atin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng mali o kawalang katarungan, kundi ang pagbitaw sa bigat ng poot na kadalasang mas sumisira sa atin kaysa sa taong kinaiinisan natin. Sa Ebanghelyo ni Lucas 6:27-28, malinaw ang mensahe ni Jesus. "Ngunit sinasabi ko sa inyo na nakikinig, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gawin ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo." Inaanyayahan niya tayo na baguhin ng lubos ang paraan ng ating pagtugon sa mga atake at kawalang katarungan. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa sakit, kundi ang pagpili na huwag hayaan itong kontrolin ang ating mga aksyon. Sa pagmamahal sa ating mga kaaway, pinapalitan natin ang galit ng pagkakataong ipakita ang pag-ibig ng Diyos, na walang pinipili at umaabot sa lahat kahit sa mga nagkakasala. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad sa makatuwid ay nagliligtas. Binibigyang daan tayo nitong mamuhay nang walang bigat ng hinanakit. Kapag hindi tayo nagpapatawad, nagiging bihag tayo ng nakaraan at ng mga negatibong damdamin. Si Jesus mismo ang pinakamahusay na halimbawa ng pagpapatawad. Sa kanyang kamatayan sa krus, ipinanalangin niya ang mga nagpakasakit sa kanya, sinasabing, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Lucas 23:34. Ang pagpapatawad na ito ay inialok, hindi dahil karapat-dapat ang mga salarin, kundi dahil ito ang paraan ni Jesus upang tuparin ang kanyang misyon na ibalik ang sangkatauhan sa tunay nitong diwa ng pagmamahal at habag. 4, ang kababaang loob. Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Ang kababaang loob ay isang mahalagang birtud sa mga turo ni Jesus. Sa Sermon sa Bundok, ipinaalala niya, "Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat kanila ang kaharian ng langit." Mateo 5:3. Dito, hindi lamang binabanggit ni Jesus ang isang kanais-nais na katangiang moral, kundi isang saloobin ng puso na naglalapit sa atin sa Diyos at sa iba. Ang kababaang loob ay higit pa sa pagiging tahimik o pagyuko ng ulo. Ito ay isang panloob na saloobin ng pagkilala sa ating pangangailangan sa Diyos at sa iba.
sa pagtalikod sa anumang pakiramdam ng kayabangan o pagiging mataas. Ang kababaang loob ay kabaligtaran ng kayabangan at kapalaluan na kadalasang naglalayo sa atin sa Diyos at sa ating kapwa. Kapag tayo ay naging mayabang, iniisip nating kaya nating gawin ang lahat ng mag-isa, na nagiging sanhi ng ating pagkakahiwalay mula sa pagmamahal at patnubay ng Diyos. Si Jesus sa kanyang buhay at mga turo ay perpektong nagpakita ng kababaang loob. Nabuhay siya ng payak, naglingkod sa iba at nagpakumbaba kahit siya ay anak ng Diyos. Sa Juan 3:15, makikita natin si Jesus na naghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad, isang gawa ng lubos na kababaang loob. Sinabi niya sa kanila, "Kung ako na inyong Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugas ng paa ng isa't isa." Ipinakita ni Jesus na ang tunay na kababaang loob ay hindi kahinaan, kundi lakas ng loob na maglingkod, magmalasakit at unahin ang iba ng may pagmamahal at pagpapakumbaba. Ang kababaang loob ay naglalapit sa atin sa Diyos sapagkat sa pagkilala natin sa ating mga limitasyon at kahinaan, inilalagay natin ang ating sarili sa posisyon ng ganap na pagdepende sa Kanya. Tinuturo ng Biblia na ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala ang mga mapagpakumbaba. Santiago 4:6. Kapag tayo'y nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, Siya ay lumalapit sa atin, binibigyan tayo ng karunungan, lakas at kapayapaan. Pinapadali din ng kababaang loob ang mas malalim na relasyon natin sa Diyos dahil sa pagtanggal natin ng kayabangan, buong tiwala tayong sumusuko sa Kanyang plano para sa ating buhay. Bukod dito, mahalaga ang kababaang loob para sa ating pakikitungo sa kapwa. Kapag tayo'y mapagpakumbaba, tinatrato natin ang iba ng may respeto, kinikilala na anuman ang pagkakaiba, lahat tayo'y pantay na mahalaga sa paningin ng Diyos. Binibigyang daan tayo nito na mamuhay ng may pagkakaisa ng walang paghuhusga at binubuksan tayo sa tunay na pagmamahal at habag. Itinuturo ni Jesus na maglingkod sa isa't isa at ayon sa Kanya, ang tunay na kadakilaan ay hindi ang pagdomina sa iba, kundi ang paglilingkod. Mateo 20:26-28. Tinatawagan niya tayo na mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, hindi mula sa posisyon ng pagiging higit, kundi mula sa puso ng pagpapakumbaba at serbisyo. Ang kababaang loob ay tumutulong din sa atin na harapin ang mga hamon at krisis sa buhay. Sa panahon ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa, binubuksan nito ang ating puso upang tanggapin ang aliw at tulong ng Diyos at ng mga tao sa paligid natin. Sa pagkilala sa ating mga limitasyon, natutuklasan natin ang lakas hindi sa ating sarili, kundi sa biyaya ng Diyos na sumusuporta sa atin. Sa mga sandali ng sakit, ang kababaang loob ang susi sa kagalingan at sa isang mas ganap na buhay. Sa kabuuan, ang pagiging mapagpakumbaba ay pagbubukas ng espasyo para kumilos ang Diyos sa ating buhay, pagkilala sa ating pagdepende sa Kanya, at paglilingkod sa iba ng may dalisay na puso. Kapag sinunod natin ang halimbawa ni Jesus, mas nagiging katulad tayo sa Kanya at nararanasan natin ang tunay na kaharian ng langit. Ang kababaang loob ay hindi lamang isang birtud na dapat linangin, kundi isang daan tungo sa pagbabago na naglalapit sa atin sa Diyos at sa ating kapwa, nagbibigay ng kapayapaan, karunungan at layunin. 5, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ang mga salitang ito ni Jesus na nakatala sa Lucas 17:21 ay isa sa mga pinakamalalim at makapangyarihang aral na Kanyang iniwan sa atin.
Nang sabihin niya ito, hindi siya tumutukoy sa isang pisikal na kaharian, isang malayong lugar o isang abstraktong ideya. Ipinahayag ni Jesus na ang presensya ng Diyos ay hindi isang bagay na mahahanap sa isang templo o sa hinaharap na panahon, kundi isang bagay na kailangang kilalanin at maranasan sa loob natin, sa ating puso at isipan. Ang kaharian ng Diyos ayon kay Jesus ay hindi isang estruktura ng kapangyarihan o tagumpay sa mundo, kundi isang panloob na pagbabago na makikita sa ating pamumuhay at pakikitungo sa mundo. Ang kaharian ng Diyos ay kung saan siya ang naghahari sa ating buhay, kung saan ang kanyang kalooban ay naroroon at kung saan ang kanyang kapayapaan, katarungan at pag-ibig ang namamahala sa ating mga iniisip, kilos at damdamin. Itinuturo niya na kapag binuksan natin ang ating mga puso sa kanyang presensya, ang kaharian ay nagiging realidad sa ating buhay, hindi bilang isang nakikitang kaharian, kundi bilang isang lugar ng pagkakaisa, pagmamahal at pagpapatawad. Ang pag-unawa na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin ay nangangahulugang kilalanin na ang Diyos ay hindi malayo, tulad ng iniisip ng marami, kundi nananahan sa ating kalooban. Pinangungunahan tayo na mamuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo. Kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok at pakiramdam na nag-iisa, ang aral na ito ay isang makapangyarihang paalala. Ang Diyos ay laging naroroon sa bawat sandali, nag-aalok ng lakas, karunungan at direksyon. Sa Mateo 5:23, inutusan tayo ni Jesus, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Itinuturo nito na sa paglalagay sa Diyos sa sentro ng ating buhay, sa paghahanap ng kanyang presensya at pagsunod sa kanyang mga aral, lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay. Ang aral na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo ay isang paanyaya sa atin na mamuhay ng may pananampalataya, kapayapaan at layunin. Palaging kinikilala ang Diyos bilang ating gabay at pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ang tunay na kalikasan ng kaharian ng Diyos ay nauugnay sa isang malalim na pagbabago sa ating kalooban. Hindi ito tungkol sa panlabas na tagumpay, kundi isang pagbabago ng puso. Dumating si Jesus upang ipakita sa atin na ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa pag-ibig, kapatawaran, kapayapaan at habag. Kapag isinasabuhay natin ang mga halagang ito, ipinapakita natin ang kaharian sa ating mga buhay. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakasalalay sa mga kalagayan o panlabas na kondisyon, kundi isang bukal na nagmumula sa ating kalooban, tulad ng isang ilog ng buhay na hindi nauubos. Ang pamumuhay ng may pagkaunawa na ang kaharian ng Diyos ay nasa atin ay isang hamon upang kumilos ng may pananampalataya, pagtitiwala at pasasalamat kahit sa pinakamahirap na sandali. Sa halip na maghanap ng panlabas na solusyon sa ating mga problema, tayo'y iniimbitahang tumingin sa loob sa presensya ng Diyos na nananahan sa atin at magtiwala na gagabayan niya tayo. Tinatawag tayo ng kaharian ng Diyos na mamuhay ng may layunin, maging liwanag sa mundo at ipakita ang pagkatao ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Sa pag-unawa at pagsasabuhay ng prinsipyong ito, nagbabago ang ating pananaw. Nararanasan natin ang isang kapayapaang lampas sa pangunawa ng tao, sapagkat alam natin na anuman ang mangyari, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin, nagbibigay sa atin ng lakas at gumagabay sa atin patungo sa masaganang buhay na kanyang ipinangako. 6. Ang habag, mapalad ang mahabagin. Ang habag ay isa sa mga pinakamakapangyarihang aral ni Jesus at pinaaalalahanan niya tayo ng kahalagahan nito sa iba't ibang talata ng Biblia. Sa Sermon sa Bundok, sinabi niya, mapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mateo 5:7. Tinatawag tayo ni Jesus na maging maawain, tumingin sa iba ng may empatiya at kumilos ng may kagandahang loob kahit na mahirap
o tila hindi makatarungan. Ang habag ay higit pa sa simpleng pagpapatawad. Ito ay isang patuloy na saloobin ng pag-unawa, pagtulong sa nangangailangan at pagpapagaan ng pagdurusa ng iba nang hindi naghihintay ng kapalit. Ito ang salamin ng pag-ibig ng Diyos para sa atin at kung paano siya palaging handang tumulong kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang pagiging mahabagin ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa mga pagkakamali ng iba o pagtanggap sa kanilang pagkukulang. Tinuturo ni Jesus na sa pagsasabuhay ng habag, ginagaya natin ang karakter ng Diyos. Siya ay mahabagin sa atin, patuloy tayong pinatatawad at binibigyan tayo ng bagong pagkakataon araw-araw. Ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo ang tungkol dito sa Efeso 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, magpatawaran kayo, tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Kung paano tayo pinatatawad ng Diyos, ganun din tayo tinatawagan na magpatawad. Kaya't ang habag ay isang desisyon, isang pagpili na kumilos ng may kabutihan kahit nasaktan o napagsamantalahan tayo. Sa pang-araw-araw na buhay, ang habag ay naisa sa buhay sa mga simpleng kilos ngunit may malalim na kahulugan. Maaaring ito ay ang pagpapatawad sa taong nakasakit sa atin, pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa nagkamali o pag-abot ng tulong sa mga dumaranas ng kahirapan. Marahil ito rin ay ang pagdamay sa kaibigang nasa ilalim ng matinding pagsubok na nangangailangan ng salita ng pag-asa o isang kilos ng suporta. Maaaring ito rin ay ang simpleng tingin ng habag para sa isang taong nag-iisa o pagtulong sa isang hindi kilala na nasa kagipitan. Ang habag ay naipapakita sa bawat maliit na gawa ng kabutihan, kung saan pinipili nating tingnan ang tao sa likod ng kanilang mga pagkukulang. Kinikilala na tayong lahat ay hindi perpekto, ngunit pinagkakalooban ng Diyos ng biyaya upang magsimulang muli. Isang praktikal na halimbawa ng habag ay ang desisyon na patawarin ang isang taong malalim na nakasakit sa atin. Madalas, tila imposible ang pagpapatawad, ngunit sa pagpiling magpatawad, napapalaya natin ang ating kaluluwa mula sa bigat ng sama ng loob at binibigyan ng daan ng kapayapaan. Ang habag ay nakikita rin sa paraan ng pakikitungo natin sa mga mas nangangailangan, tulad ng mahihirap, may sakit at mga naitaboy sa lipunan. Sa pagtulong sa nangangailangan, sa salita man o gawa, ipinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa isang praktikal at malinaw na paraan. Ang habag ay naroon din sa araw-araw nating pagpili na maging mas maunawain at matiyaga sa isa't isa. Tandaan na walang sino man ang perpekto at lahat tayo'y dumadaan sa mahirap na panahon. Kapag kumikilos ka ng may habag, nagiging daluyan ka ng kapayapaan at sa pamamagitan mo, naabot ng pag-ibig ng Diyos ang mga nangangailangan. Sa mga panahon ng sakit at kawalang pag-asa, ang habag ng Diyos ay isang balsamo ng kagalingan at tayo'y inaanyayahang ipalaganap ang kagalingang ito sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Kapag isinabuhay mo ang habag, hindi mo lamang binabago ang buhay ng iba, kundi natatagpuan mo rin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan, sapagkat tulad ng ipinangako ni Jesus, mapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Bito ang pananampalataya. Kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa. Ang pananampalataya ay isa sa mga pinakadakilang birtud na itinuro ni Jesus at inilahad niya ito bilang isang makapangyarihang puwersa na kayang baguhin ang anumang sitwasyon sa buhay ng isang tao. Sa Mateo 17:20, sinabi niya, "Kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito at walang anumang imposible para sa inyo." Ang butil ng mustasa, kahit gaano kaliit, ay may kakayahang lumaki at maging isang matibay na halaman. Gayon din, ang pananampalataya,
Kahit na tila maliit at mahina, ay kayang magbunga ng mga himala at malampasan ang pinakamalalaking hadlang sa buhay. Para sa marami, ang pananampalataya ay ang tanging sandigan sa gitna ng bagyo. Kapag ang lahat ay tila nagkakawatak-watak, ang pagtitiwala sa Diyos ang nagdadala ng kapayapaang lampas sa pangunawa ng tao. Tinuturuan tayo ni Jesus na sa halip na ituon ang ating pansin sa mga pagsubok, dapat tayong tumingin sa Diyos at maniwala na hawak niya ang lahat ng sitwasyon, kahit na tila imposible ang mga ito. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo haharap sa mga kahirapan, kundi na sa gitna ng mga ito, ang ating pananampalataya sa Diyos ang sumusuporta sa atin at nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Ang pananampalataya bilang isang puwersang nagbabago ay higit pa sa simpleng paniniwala. Ito ay isang malalim na pagtitiwala, isang ganap na pagsuko sa mga plano ng Diyos. Sa Marcos 9:23, sinabi ni Jesus, lahat ng bagay ay posible sa may pananampalataya. Hindi niya sinasabi na ang lahat ng ating ninanais ay mangyayari sa paraang ating inaasahan. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating ipagkatiwala na ang Diyos ay may pinakamahusay na plano para sa atin, kahit na hindi agad natin maunawaan ang kanyang mga paraan. Binabago tayo ng pananampalataya dahil tinutulungan tayo nitong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos na nagbibigay daan sa Kanya upang kumilos ng higit pa sa natural na kakayahan ng tao sa ating buhay. Sa mga sandali ng pagsubok, kapag humaharap tayo sa pagkawala, sakit, o maging sa mga krisis ng pananampalataya, iniimbitahan tayo ni Jesus na magtiwala ng lubos sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan kailanman. Sa Juan 14:1, sinabi niya, huwag mabagabag ang inyong puso, manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay isang desisyon na ginagawa natin kahit ano pa ang nangyayari sa ating paligid. Ito ay isang paanyaya na magtiwala na gaano man kahirap ang sitwasyon, ang Diyos ay kasama natin at may kakayahang bigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang hamon. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, ipinagkakaloob niya sa atin ang isang kapayapaang hindi nakabatay sa mga pangyayari sa ating paligid. Ang tunay na pananampalataya ay hindi pananampalatayang walang sakit, kundi pananampalatayang kahit sa gitna ng sakit ay nakaaalam na ang Diyos ang may kontrol. Ang tiwala natin sa kanyang pagmamahal at karunungan ang nagbibigay daan sa atin na malampasan ang mga pagsubok ng may panibagong pag-asa at katiyakan na, sa huli, gagawin ng Diyos na magtulungan ang lahat para sa ating kabutihan. Kaya't kahit na tila maliit ang iyong pananampalataya, tandaan mo na mayroon itong kakayahang baguhin ang iyong buhay. Ang simpleng butil ng mustasa ay makapagpapagalaw ng bundok. At kay Jesus, ang pananampalatayang ito ang susi sa isang buhay ng tagumpay, kapayapaan at pag-asa. Ito ang pananampalatayang nagpapalakas sa atin, nagbibigay ng kumpiyansa at naghahanda sa atin upang tanggapin ang mga pagpapalang inihanda ng Diyos para sa atin. 8. Ang kapayapaan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan, ayon sa itinuro ni Jesus, ay hindi lamang kawalan ng kaguluhan, kundi ang pagkakaroon ng malalim at pangmatagalang kapanatagan na nagmumula sa kalooban at naipapakita sa ating relasyon sa iba. Nang sinabi niya sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, nag-aalok siya ng isang bagay na lampas sa pangunawa ng tao. Hindi niya ipinangako ang pansamantalang o mababaw na kapayapaan, kundi isang kapayapaang hindi kayang maapektuhan ng mga pangyayari, isang kapayapaang kahit sa gitna ng kaguluhan ay nagbibigay ng kapanatagan at pagtitiwala. Ang panloob na kapayapaan ay isang kapangyarihang nagbabago,
Nagsisimula ito sa ating puso sa katiyakang hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapag nararamdaman natin ang kapayapaang ito, anuman ang mangyari sa ating paligid, nananatili tayong matatag at hindi natitinag. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay nang hindi nawawala ang ating kalmado o pag-asa. Itinuturo sa atin ni Jesus na sa paghahanap ng kapayapaang ito, natutuklasan natin ang tunay na kalayaan, ang kalayaang hindi mapangibabawan ng ating emosyon o ng mga panlabas na sitwasyon. Ang pagiging tagapagpayapa, lalo na sa panahon ng sigalot, ay isang salamin ng kapangyarihan ng kapayapaan. Tinatawagan tayo ni Jesus na maging tulad niya, mga tagapagkasundo sa isang mundong puno ng pagkakahati. Sa Mateo 5:9, sinabi niya, "Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos." Ang pagiging tagapagpayapa ay hindi nangangahulugang pag-iwas sa mga alitan o pagwawalang bahala sa mga problema, kundi ang pagkilos ng may karunungan, may habag at may layuning maibalik ang pagkakaisa. Maaari itong mga hulugan ng pagiging tagapamagitan sa mga taong may alitan, pagbibigay ng balikat para sa mga nasa hirap o kahit ang pagpapatawad sa mga nanakit sa atin. Ang tunay na kapayapaan, ayon sa Biblia, ay kaloob ng Diyos at hindi natin ito kayang makamit ng mag-isa. Sa Filipos 4:7, pinaalala ni Pablo, "At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa pagkontrol sa mga kalagayan sa ating paligid, kundi sa ganap na pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Kapag ipinagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, ang Kanyang kapayapaan ang bumabalot sa atin. Iniingatan ng ating isipan at binibigyan tayo ng kalinawan upang kumilos ng may karunungan at habag. Sa panahon ng sigalot, ang kapayapaan ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng kakayahang hindi magalit o gumanti, kundi magpakita ng pagmamahal at pag-unawa. Ang pagiging tagapagpayapa ay ang pagiging kamay na umaalalay sa bumagsak, ang tinig na nagsasabi ng katotohanan ng may kabaitan, at ang liwanag na nagliliwanag sa kadiliman. Kapag tinawag tayo ni Jesus na maging tagapagpayapa, inaanyayahan niya tayong maging kasangkapan ng Kanyang kapayapaan sa mundo na sumasalamin sa pagmamahal ng Diyos sa praktikal at makapangyarihang paraan. Ang kapayapaan, kung gayon, ay isang bagay na maaari nating linangin sa ating buhay, ngunit hindi nang walang tulong ng Diyos. Sa paghahanap ng panloob na kapayapaan at pagsusumikap na maging mga tagapagpayapa, hindi lamang tayo nakakahanap ng kanlungan sa gitna ng mga bagyo ng buhay, kundi nagiging bukal din tayo ng pag-asa at kagalingan para sa mga tao sa ating paligid. Ang kapayapaan ni Jesus ay tunay, ito ay makapangyarihan at kaya nitong baguhin ang lahat sa ating buhay at sa mundo. Siyam, ang pagiging mapagbigay, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang pagiging mapagbigay ay isa sa pinakamakapangyarihang birtud na itinuro ni Jesus at direktang sumasalamin sa puso ng Diyos. Sa mundong madalas tayong hikayating mag-imbak para sa sarili at mag-isip ng makasarili, tinatawagan tayo ni Jesus na kumilos ng kakaiba. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Lucas 6:38. Ang simpleng pahayag na ito ay naglalaman ng isang malalim na prinsipyo na may kakayahang baguhin hindi lamang ang ating buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga nasa paligid natin. Hindi tayo hinihiling ni Jesus na magbigay lamang ng ating labis o ng mga bagay na komportable nating ibigay, kundi hinahamon niya tayong maging bukas palad sa anumang mayroon tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang Kanyang paanyaya sa pagiging mapagbigay ay isang paanyaya na buksan ang ating puso, hindi lamang upang tumanggap, kundi upang magbahagi sa mga higit na nangangailangan.
Ang pagiging bukas palad ayon kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa mga material na donasyon, kundi tungkol sa pusong handang magpala ng iba. Isa itong paraan upang maipakita ang biyaya ng Diyos na patuloy na nagbibigay ng hindi naghihintay ng anumang kapalit. Itinuturo niya sa atin na magbigay ng walang pag-iimbot nang hindi iniisip kung ano ang ating matatanggap bilang kapalit. Sa Mateo 6:3-4, pinaalala ni Jesus, "Ngunit kung ikaw ay nagbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong limos ay manatiling lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ang gagantimpalaan ka." Ang aral na ito ay higit pa sa simpleng pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng may kababaang loob at tamang layunin, ng walang inaasahang pagkilala o gantimpala. Ang pagiging bukas palad na itinuturo ni Jesus ay sumasalamin din sa likas na katangian ng Diyos bilang Ama na masagana ang pagkakaloob para sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo tinuturuan na maging bukas palad lamang mula sa ating mga labis, kundi magbigay mula sa ating puso nang walang hangganan, nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa Gawa 20:35, binanggit ng apostol na si Pablo ang isang aral ni Jesus: higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Dito makikita na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay hindi nagmumula sa pag-ipon ng yaman o ari-arian, kundi sa pagbabahagi sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Kapag tayo ay bukas palad, ini-espiritual natin ang likas na katangian ng Diyos, na bukas palad sa kanyang pagmamahal, kapatawaran at biyaya para sa atin. Ang pagiging bukas palad ay hindi lamang isang gawa ng kabutihan, kundi isang paraan upang maipahayag ang liwanag ng Diyos sa mundo, na umaabot sa mga buhay at nagdadala ng pag-asa. Kapag sinabi ni Jesus, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan," inaanyayahan niya tayong maranasan ang kasaganaan ng Diyos sa isang konkretong paraan. Ipinapangako niya na kapag tayo'y nagbibigay, tayo rin ay pagpapalain, hindi lamang sa material na anyo, kundi sa kapayapaan, kagalakan at pasasalamat sa ating puso. Ang pagiging bukas palad ay nagbubukas ng pintuan sa tunay na kasaganaan na lampas sa mga material na bagay. Kaya't ang pagiging bukas palad ay isang salamin ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Sa ating pagbibigay, hindi lamang natin tinutulungan ang iba, kundi ipinapakita rin natin ang ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating tagapagkaloob. Ang gawaing ito ng pananampalataya ay nagdadala ng kagalingan sa ating puso. Dahil sa ating pagbibigay, mas napapalapit tayo sa Diyos, na siyang pinakamataas na halimbawa ng pagiging bukas palad. 10. Ang sakripisyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa dito, ang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Ang sakripisyo ni Jesus ang pinakadakilang pagpapahayag ng pagmamahal. Isang malalim na aral na umaling-aungaw sa paglipas ng mga siglo. Hindi lamang siya nangaral tungkol sa pagmamahal at kapatawaran, kundi ipinakita niya ito sa isang radikal at walang kondisyong paraan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sariling buhay para sa atin. Gaya ng sinabi niya, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa dito. Ang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. 1 Timothy 13. Ang sakripisyong ito ay hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi isang malalim na gawa ng pagsuko at pagmamahal na walang hangganan, na nag-aanyaya sa atin na pag-isipan kung paano natin isinasabuhay ang ating sariling buhay. Kapag sinabi ni Jesus na ang pinakamalaking pag-ibig ay ang ibigay ang buhay para sa mga kaibigan, tinuturuan niya tayo na ang tunay na pag-ibig ay higit pa sa mga salita at mababaw na kilos. Hindi lamang siya nagmahal ng simboliko, kundi buong buo at ganap na inialay ang kanyang sarili para sa sangkatauhan. Maari sanang pumili si Jesus ng ibang paraan ng pagtubos,
Ngunit pinili niya ang sakripisyo, ipinapakita na ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan at walang kondisyon. Ipinakita niya na ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang bagay na naipapahayag sa konkretong mga gawa, na madalas ay may kasamang sakit, paghihirap at maging ang pagsuko ng sariling interes. Para sa atin, mga tagasunod ni Jesus, ito ay nagbibigay ng makapangyarihang aral kung paano natin dapat isabuhay ang ating pananampalataya. Ang sakripisyo ni Jesus ay nagtuturo sa atin na pagnilayan kung ano ang kaya nating gawin para sa iba. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong hinahamon na magbigay ng bahagi ng ating sarili, maaaring oras, atensyon, pagpapatawad o maging mga material na bagay. Ngunit ang sakripisyo ni Jesus ay lampas sa anumang bagay na kaya nating ibigay. Tinuturuan niya tayong magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Hindi niya inalay ang kanyang buhay para sa mga perpektong kaibigan, kundi para sa mga taong hindi perpekto, madalas ay walang utang na loob at mga taong malayo sa pagiging karapat-dapat sa ganoong pag-ibig. Ang sakripisyo ni Jesus ay nag-aanyaya rin sa atin na talikuran ang pagiging makasarili at ituon ang ating sarili sa mga pangangailangan ng iba. Ipinakita niya na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod, sa paglalagay ng kapakanan ng iba bago ang sarili. Hinahamon niya tayong magmahal ng walang kondisyon, patawarin ang mga nanakit sa atin at abutin ang mga higit na nangangailangan. Sa huli, ang sakripisyo ni Jesus ay nag-aanyaya sa atin na sundin ang kanyang halimbawa, mamuhay ng may pagsuko, kababaang loob at bukas palad. Para sa mga nakararanas ng matinding pagsubok, ang sakripisyo ni Jesus ay isang pinagmumulan ng aliw. Hindi niya tayo tinawag upang tahakin ang madali ang landas, ngunit ipinakita niya sa atin ang halimbawa ng isang pag-ibig na nalalampasan ang anumang sakit, paghihirap o balakid. Kapag nararamdaman nating nag-iisa, nawawalan ng pag-asa, o tila wala ng lakas upang magpatuloy, maari nating balikan ang sakripisyo ni Jesus at alalahaning hinarap niya rin ang paghihirap, ngunit ginawa niya ito dahil sa pagmamahal. Itinuro niya sa atin na kahit sa pinakamahirap na kalagayan, maaari tayong mamuhay ng may layunin, may lakas ng loob at may katiyakang sa huli. Ang pag-ibig ang laging magtatagumpay.